courtroom. At parang madilim kasi sa labas. Naghihintay sila ng elevator bumukas at tahimik yung pamilya. Surrounded sila ng media, pero yun, nakayupo na si Era. Tapos talagang sobrang lungkot ang nakita ko sa kanila. Sa isang pahayag para sa sambayanan na ibinigay sa media, sinabi ni Estrada na siya ay hinatulan sa isang pagkakasalang di niya ginawa. Sinabi mo na nakita mo doon si Presidente Estrada sa Luneta. Sa 4 na kasong nakapaloob sa plunder, ang dating Pangulo ay sumabit sa issue ng pagtanggap ng pera mula Hueteng at kickback sa bilihan ng shares ng Bell Corporation. Talagang this was politics driven. Walang choice but to validate what the Supreme Court sanctioned in the early part of the morning, noong January 2021, walang gustong makinig kay Justice Catherine Palma na John Davide, you follow the rule of law. Kaya ang tanong ko nga is, why am I not surprised? We were able to show that it's working, that we can charge, we can prosecute, and we can convict even the highest officer of the land for committing a wrongdoing or violating the law. That the one who Magsasampa ng motion for reconsideration ang kampo ni dating Pangulong Estrada sa loob ng 15 araw. 6 na taon na hindi na tinigil. Tila mahinahong tinanggap ng lahat ang hatol sa dating Pangulo. Ang inaasahang malaking rally sa labas ng Sandigan Bayan ay hindi nangyari. This day is a day of injustice. Injustice for President Estrada, injustice for the Filipinos, injustice for our nation. Ganun pa man, hindi raw maiiwasan na mayroon pa rin mga sektor ng lipunan na magnanais na ipaalam sa publiko ang kanilang di pagsang-ayon sa korte. Hindi kami mangingiming lumabas sa kalye para i-express yung aming totoong nararamdaman at alam namin ito'y naayon din sa batas dahil alam ko ginagarantiyahan ng konstitusyon yung ating freedom of speech, freedom of expression at sana wag naman sikilin yung mga kalayaang ito.